Ngayong gabi, tatlong malalaking pahayag mula kina Luka Doncic, DeAndre Ayton at LeBron James ang nagbigay ng bagong kulay sa panalo ng Lakers laban sa Philadelphia. Sa gitna ng intense game, may mga moments na nag-remind kung gaano kapersonal ang basketball para sa mga superstar na ito. Mula sa pagiging tatay, hanggang sa respeto sa greatness, hanggang sa pagpahalaga sa bawat segundo sa court. Ito ang mga detalye at ang mas malalim na kahulugan sa likod ng kanilang mga salita. Unahin natin ang naging pahayag ni Luka matapos ang isa na namang dominant triple-double performance. Simple pero mabigat ang sinabi niya. It's the best thing in the world. I'm just blessed. Tumutukoy ito sa pagsilang ng kanyang baby girl na si Olivia. Makikita mo na kahit nasa peak ng pagiging superstar siya, hindi nawawala ang grounding niya bilang tao. Importante ito para sa Lakers dahil ang mindset na ganito ay madalas nagtutranslate sa mas mature na decision-making sa court. Less frustration, mas composed, mas leader-like. Ang pagiging ama ay hindi lang personal milestone, kadalasan nagiging turning point din ito sa professionalism ng isang player. Sunod naman ang usapan tungkol kay Ayton. Matapos mag-take over si LeBron sa fourth quarter, sinabi ni Ayton na parang nanood lang daw siya ng movie. Isang linya pero malayo ang narating. Kapag isang player na katulad ni Ayton na minsan pa'y kinu-question ang consistency ay openly humahanga sa leadership ng teammate niya, ibig sabihin may buy-in siya sa sistema. Kapag committed si Ayton, nababawasan ang pressure kay Luka at mas gumagaan ang spacing ng team. Ang admiration na to toward LeBron, indicator yan ng trust at chemistry na nabubuo. At syempre, ang pahayag ni LeBron. That's the one thing you're not going to be able to get back when you're done playing is that arena. Diretso, totoo at ramdam mo ang bigat. Ibig sabihin nito, aware na si LeBron sa phase ng career niya. Malapit na sa dulo pero hindi pa tapos. Kapag ang isang legend aware sa oras niya, madalas lalo pa niya itong pinapahalagahan. Yan ang dahilan kung bakit nakakakita pa rin tayo ng late game takeovers. Hindi dahil kailangan niyang patunayan ang sarili niya, kundi dahil pinipiga niya bawat minuto. Yan ang klase ng mindset na nagbibigay inspirasyon sa team. Kapag ang leader mo may mentality na ganito, nahahawa ang buong locker room. Kung pagsasamahin mo ang tatlong statements, may isang theme, gratitude. Yung isa, grateful bilang ama. Yung isa, grateful sa teammate niya. At yung isa, grateful sa laro mismo. At sa basketball, ang gratitude na ganyan ang nagbubuo ng winning culture. Hindi flashy, hindi maingay, pero solid foundation kung gusto mong mag-champion. Mga ka-bench reaction, ang tanong ngayon, alin sa tatlong pahayag na to ang tingin nyo may pinakamalalim na impact sa Lakers moving forward? Yung pagiging bagong ama ni Luka, yung admiration ni Ayton kay LeBron, o yung reflection ni LeBron tungkol sa kanyang time sa league? Comment nyo sa baba, babasahin natin yan. Maraming salamat